Hello, hello guys. Good afternoon guys. Good afternoon guys. Ngayon guys, gagawa tayo ng lumpiang longganisa. Lum lumpiang longganisa naman yung gagawin ko ngayon. Kasi hindi muna ako magmumukbang. Ay baka lalo ako tumaba sa kakamukbang. Ito na guys, sinahalo-halo ko na guys yung mga ingredients. Hindi ko na napakita kanina kasi matagal pag ito. Pagkatapos ng halo nito, pag nahalo na siya, lahat ng ingredients nahalo na siya. Babalutin na natin ng wrapper. Yung wrap ng lumpia. Ito guys yung yung hanap buhay. Itong extra hanap buhay. Nagtitinda kami ng iba't ibang street food. Tapos yun, ginagawa ko, ako yung tagagawa. Tapos yung ko naman yung taga-tinda. Minsan ako nagtitinda rin, pero ngayon hindi muna ako nakakapagtinda gawa ng yung dalawang anak ko na pasok sa school, yung bunso ko napasok na rin sa school, so wala akong time na makapagtinda. Pero pag summer siguro magtitinda na ako ulit kasi hindi nakakaya ng isa lang, maraming binabayaran, kinakapos din mga kaibigan. Mahirap din ngayon ang buhay guys. Kailangan ngayon tutulong ka sa partner mo maghanap buhay. Hindi yung ihila-hilata lang tayo kasi kawawa yung magiging ng mga anak natin. Magastos sa school, magastos. So, ngayon yung gagawin ko, magrarap na ako nito kasi okay na siya, na siya, na mix na siya. Importante kasi sa lumpia yung nahahalo talaga yung mga ingredients niya. Kasi pagka hindi mo nahalo, hindi nagpapantay yung lasa. So, pinaka-importante sa lahat yung hindi mo sila tinitipid sa ingredients. Ibibigay mo na lahat ng ingredients na kakailanganin ng lumpia mo. Tapos kailangan malinis yung mo magawa. Malinis yung pagkakagawa mo. Kasi ako, yung mga anak ko kasi kumakain talaga kami nito eh. Ilang taon na rin kaming gumagawa ng mga street food, nagtitinda. So, subok na. Kumbaga nasanay na rin ako sa maraming ginagawa. So, pagka madaling araw pa lang, namamalingkin na yung partner ko. Tapos, pag ako naman gumagawa rin ng mga paninda, pagdating, tuloy-tuloy na yan. Maghapon na yan. Kaya guys, ganito lang ginagawa ko sa aking mga paninda. Binabalot ko lang siya ganyan. Tapos, syempre, kailangan yung kamay nyo malinis bago gumawa. Importante sa lahat yan. Sana guys, supportaran nyo yung pag-vlog ko para yan, matututo rin kayo nito sa araw-araw. Ito yung ginagawa ko pag araw-araw yan. Tapos umaga yan inaasikaso, tapos ititinda na yan pagkatapos gawin sa bahay. Tititinda na namin yan. Yung pwesto namin sa sa Kaibaan, diyan sa kanto. Yung mga nakakakilala sa akin, ako, alam na nila yan. Yung mukha ko talaga nandyan sa kanto, nagtitinda rin ako dati. Yung mga customer ko, pag nakita nila ako, so nakikilala nila yan.
Matagal na rin kaming naggagawa ng mga street food, iba-iba lang na klase. Sa susunod guys, papakita ko sa inyo yung mga paninda ko. Paano ko ginagawa. Mahirap pero nasanay na rin kami sa routine namin araw-araw. Madaling araw gumigising, gumagawa na, nagagawa ng kung ano-ano dyan. Hindi naman pwede gawin yan guys ng kunyari magtitinda ka ngayon, kahapon mo pag ginawa, hindi. Kami, yung ganito, kunyari ngayon ang tinda, mamayang madaling araw, yun yung kailangan fresh pa talaga siya. Tapos kailangan tansyado mo yung paggawa mo sa lumpia. Yun yung yung kaya lang maubos. Totally kasi ang buhay ng lumpia 2 to 3 days ang buhay niyan. Pero mas maganda kasi yung everyday bago. Yan ang ginagawa ko sa aming hanap buhay. Kasi diyan kami nabubuhay, yung mga anak ko. Diyan din kami kumukuha ng pangtustos sa pag-aaral. Kaya inaayos namin yung aming pinagkakakitaan. Sinisigurado namin na malinis, talagang papatok sa masa. Sa awa naman ng Diyos, yung mga kumakain sa amin, yung mga nakakakilala na sa amin, okay naman. Nasasarapan naman daw sila. Sana all nasasarapan. Kasi pag naggagawa ka ng ganito, kailangan yung galing sa puso mo. Yung galing sa puso mo. Yung ba yung pag gumawa ka ng isang bagay, ng isang tulad nung pag nagluluto ka. Pag nagluluto ka, kailangan masarap sa pakiramdam yung galing talaga sa puso mo. Gawa ng pagka gumawa ka ng isang menu, kasi dati nung nasa Maynila ako, naging cook kasi ako. Yung amo ko, doktor. Doktor yung amo ko. Ilang years ako sa kanila bago ako nag sarili na. Yung baga na huminto na sa kasi katulong lang ako. Tapos yun yung inano ko sa panganay kong anak. Nagpakatulong ako. Kasi hindi man ako nakatapos sa pag-aaral, kaya marami din naman pwedeng gawin kahit hindi ka naman nakatapos ng pag-aaral. Hindi naman porket hindi ka nakatapos, andiyan ka na lang sa sulok. Hindi, marami pang pwede mong gawin para mabuhay ka. Tsaka para magkaroon ka rin ng magandang buhay. Hindi naman kailangan umasa ka lang sa mga kapatid mo. Kasi syempre, may mga buhay-buhay din yan sila. Tapos, nung nagpakatulong ako sa Maynila, ang in-applyan ko ay tagalinis, ang naging posisyon ko ay tagaluto. Talagang mahirap. Hindi talaga ako marunong nung magluto. Alam ko lang adobo. Yung adobo lang na pang mahirap. Yung amo ko, hindi basta-basta. Hindi basta-basta yung naging amo ko sa Maynila kasi talagang kilalang kilala na pagkatao yun. Inilagay niya ako sa posisyon na tagaluto. Wala rin naman akong magagawa, kundi gagawin ko yun, tanggapin ko yun, kasi hamon sa buhay ko yun. May binubuhay ako na anak nun. Yung panganay ko. Tapos yun. Natuto naman ako kasi yung amo ko mabait, talagang matapang, stricto talaga sa buhay yun. Pagka sinabi niyang ganito, kailangan isipin mo talaga, ilagay mo sa isip mo. Kasi pag nagalit, iba yun pag nagalit. Pero sa awa ng Diyos, ilang years ako nagtrabaho sa kanila. Nahalagay ako sa posisyon, naging mayordoma sa kanila. Hanggang sa, imbis ang trabaho ko ay kusunira, nagawa na akong pangkalahatan na. Mga pera, grocery, pamalingki, lahat, ako na. Pati pagsundo pa sa apo niya, ako na. Kasi wala silang mapagkakatiwala. Yung wala silang pinagkakatiwalaan. Kahit may tagalinis, may tagalaba kami, sa akin talaga inano yung tiwala nila kasi syempre nag-iisa lang yung apo nila. Tapos Ateneo pa nag-aaral, mahirap na. Maynila naman pagka hindi basta-basta yung Maynila. Kahit matapang yung amo ko, nako, mahal na mahal ako nun. Kasi
alam nila kung paano ako maging seryoso din sa buhay. Talaga lahat ng inutos sinusunod ko. Kahit masakit yung katawan ko, babangon talaga ako. Kasi diyan mo maano talaga para magkaroon ka rin ng kumbaga mas magandang sahod. Malaki rin ang sahod ko, wala akong masabi dun. Kaya ito yung nung umuwi na ako ng ito na yung naging ko, hindi na rin ako nangangapa na parang kaya ko rin maghanap buhay ng ganito, mag-street food. Mabait naman yung naging kapartner ko, kaya wala rin ako masabi. Supportive naman siya sa lahat ng ginagawa namin. Hindi siya yung pang tao na kukontra. Siya hindi. Kahit pagod na, okay pa siya ng okay. Kahit yung ganito, yung nagbablog ako, suportado pa rin ako. Hindi ko nga alam kung paano mag-vlog, pero ewan ko. Basta ganito na yun, okay na yun. Masaya ako sa ganito lang. Masaya na ako sa ganito, parang may kamaritisan ako. Sana guys, supportaran yung mga vlog ko, tas hanggang sa susunod. At saka sa susunod, pag may gusto kayong ipagawa sa akin, wag lang yung palunukin ako ng pako ha, kasi hindi ko kaya yan. Yung bang, yung kaya ko lang, kasi alam nyo na, gagawin ko. Sana guys, supportaran niyo yung vlog ko. Thank you guys. Thank you.